So mga kababayan, nakatikim ng maanghang salita itong mga senador na nagpaplano na buwagin itong NTFL Cup at sa kadahilanan na hindi natin maintindihan kung bakit nila gustong buwagin. So ayon kay Congressman Marcolita, binigyan nila ng budget itong NTFL Cup ng 28 billion pesos ay samantala ay pagdating sa Senado ay ginawa nilang 4 billion na lamang. So ngayon hindi maintindihan ng NTFL Cup kung saan sila kukuha ng panggastos dito dahil nga ay ang pera na yan ay talagang kailangan nila dahil napakarami ng mga makakaliwang grupo ang bumaba galing sa kamundukan at nagbalik na sa gobyerno. Yung pera na yan ay doon tinutustos, tinutulungan ito ang yung mga nagbalik loob ika nga sa gobyerno. So ayon kay Congressman Marcolita, anong ginagawa ng mga senador lalo na doon sa ginawa nilang pag-hearing na karaan na sa pamumuno ni Lacson na tumatakbo pa naman itong presidente na tila wala ring isip, no? Hindi rin nag-iisip ng tama, no? Sinsya na. Anong ginawa nila doon sa mga ipinahayag ng mga kadre na itinuturo si ganyan, si ganito ay involved yan sa gawain ng makakaliwang grupo. Subalit itong mga senador ay tila tahimik. So panoorin nyo itong mga kababayan, itong pahayag ni Congressman Marcolita at maganda ito, marami kang matutunan dito. So panoorin nyo. So ang video nito, credit to Net25. Ano ang kapangyarihan ng Kamara? Ang ating legislative body dyan ay binubuo ng dalawang Kapulungan, no? kapulungan. Opo. Kung tawagin nga nila, mababang kapulungan Opo. at saka isang mataas na kapulungan. Mhm. Alam mo, katawagan lang yun eh. Sa saligang batas naman, walang sinasabi kung sino yung mababa Ganun at mo kung ba? sino yung mataas. Oo. Okay. Siguro, Opo. ang nagbigay lang ng distinction dyan, yung media lang. Mhm, Pero mhm. okay lang naman sa amin kung halimbawa sabihin nilang sila yung mataas na kapulungan, Opo. kami ang mababa. Mm-mm. Dapat sana ang talagang distinction niyan dyan, yung mas malaki at saka maliit. Kung ang pag-uusapan ay bilang. Opo, 24 Kasi, versus kasi ang 300. malaking kapulungan ay yung House of Representatives. Mhm. Ang maliit na kapulungan ay yung Senado. Opo. Ngayon, nababanggit lang naman natin ito dyan dahil nga dyan sa pinag-uusapan nating budget ng LCAC Mm-mm. na ang aming ipinasyang pondo para sa kanila ay halos 28.1 billion. Kong. 28 billion plus. Opo. At ngayon, sa kanilang panig, ay kinaltasan nila yon. Ginawa na lang nilang 4 billion. hindi, 8 billion ata dyan. O ilan? Ganun ba? Well, nasa ilang pahayagan po. 4 ata. 4 billion na lang. Ang unang basa ko ay parang 8 billion. Tingnan mo Okay. naman, Opo. 28 billion sa amin, ginawang 8 billion. At kung halimbawa tama yung sinasabi mo ngayon, Mm-mm. ay inilaglag pa sa 4 billion, ay talagang tahasan naman ang kanilang ginagawa na para bang kami dito sa mas malaking kapulungan ay hindi namin pinag-iisip ang ginagawa namin. Kasi kami, Oho. alam namin kung anong nangyayari sa mga distrito. Totoo po yun. Sapagkat ang tunay na representatives ng ating bansa ay yung mga congressmen. Mm-mm. Alam mo kung bakit? Sila yung merong distrito eh. Totoo po. Kapag tinanong mo ang mga senador, wala silang may tuturo kung alin talagang panig ng mundo ng ating bansa ang tinutukoy nila kapag sila'y nagre-represent. Ang palagi nang sinasabi, buong Pilipinas kami. Representante ng bayan. Opo. Tama naman yon. Kaya lang, yung mga district representatives, yung mga kasama namin sa malaking kapulungan, Mm-mm. meron silang tinututukan. Ang sentido ng pinag-uusapan natin dyan ay napupunta dun sa pagtutok ng mga constituency. Opo. Sapagkat doon nakikita mo kung ano yung pinaka-problema mo eh. Malaki ang ating bansa. Kaya kapag tiningnan mo, alin-alin ang mga problema sapagkat iba-iba naman Oho. ang nagiging sanhi ng kanilang tinatawag na pagkuha o paghingi ng saklolo sa kanilang mga representatives. Mhm. Ang senador hindi niya makita yung micro. Macro po. approach siya. Malawak Pero yung yung individual na pangangailangan ng bawat lugar sa bansang ito, hindi nila alam 'yon. Opo. Kaya nung ilatag namin yung 28 billion plus, alam namin na ito'y gagamitin sa maraming kaparaanan at sa maraming lugar. Ngayon, kapag sinabi nilang, sige, 8 billion na lang o 4 billion na lang, lumilitaw dito na aminin man o hindi, yung ginawa namin
ay yun na lang bahala nila dyan. Oho. Hindi nila binigyan ng anumang pagpapahalaga. Mhm. Pero kung babasahin mo sa saligang batas, sila rin, marunong naman silang magbasa ng saligang At batas. malamang kung alam din ho naman nila yan. Ano? Saan ba magsisimula? Sino Oo. ba talaga ang pasisimulan nung paggawa ng o pagtaya ng mga budget ng ating departamento na binubuo ng ating pamahalaan? Oho. Yung Kamara din. Totoo po. Saligang batas na nagsabi. Kaya nga, ang sabi, yung power of the purse nanggagaling sa Kongreso. Opo. Ngayon, pero magsisimula ang paglagda ng mga budget na yan sa mababang kapulungan na kung tawagin natin. Opo. Ito yung Kamara. Kapag binasa mo pa ang saligang batas, sabi niya, ang Senado, ang tanging gagawin niya, 2 bagay lang dyan eh. To propose amendments or Opo. to concur. Opo. O sa sang-ayon. Ano? Oo. So kung titingnan mo talaga, ito, maaring sabihin nila, hindi tama yung sinasabi niya. Pwede ko rin sabihin na kayo ang hindi tama. Okay po. Oo, Kasi kapag tama binasa mo talaga, letra por letra, the Senate may concur naman. Opo. or propose amendments. Ano ibig sabihin ng propose, Jen? Mhm. Magpanukala. Di ba? Oo. Oo. Magpanukala, Mhm. magbigay ka ng suwestyon. Yan. Pero yung pag sinabi ng saligang batas, the operative word is to propose, Oo. hindi impose. Ayan. Malayo yon. Mhm. Kasi pagka-impose, naguutos ka. Mhm. Di kanya, tanggalin mo yung 28 billion na yan, gawin na lang Gawin natin nating 8 billion. 8 billion na lang. Nako. Nag-i-impose ka, naguutos ka. Pero pagka ikaw may magpo-propose, sasabihin mo sa mababang kapulungan o yung malaking kapulungan, yung mas malawak, Mas sa malawak inyo, na kapulungan. Oo. mga kaibigan, pwede ba kaming magpanukala Oo. na gawin na lang nating 8 billion? At least Oo. nagpapanukala ka. Maganda yung approach May mo, mabait ang pakiusap, approach mo. nakikiusap eh. Oo. Pero kapag ka yun pinilit mo, ngayon, siyempre, akala nila, ganun ang kapangyarihan nila kasi dyan. Oo. Ang pinanggalingan talaga ng kapangyarihan, magpo-propose ka lang. Hindi ka mag-i-impose. Opo. Ano? O kaya mag-concur ka. Okay, O, sumang-ayon mag-concur ka na lang tayo, sumang-ayon na lang tayo. Makikita mo iba't ibang lugar, bumababa sa mga bundok at nagiging bahagi na ng lipunan na ginagalawan ng kani-kanilang lugar. Mhm. Napansin ko nga, mismong pagdinig dyan sa chamber na yan, ang daming lumitaw na mga kasapi dati ng simulain na yan. Ang nagsabi na kami po ay naging bahagi ng ganito't ganyan. Oo. Alam pa nila, kilala nila kung sino-sino yung kanilang kapanalig Oo. na nandun ngayon sa mababang kapulungan. Nako. Pero oo. ang tanong mo, ito maliwanag na dapat tinanong sa kanila. Oo. Nagkaroon po kayo ng pagdinig at natinig po ninyo yung napakaraming mga kababayan natin na humiwalay na sa simulain na yan, humiwalay na sa grupo na yan, Oo. at ayaw na nila. Mhm. At nagbigay pa nga sila ng napakaraming testimony at yung mga iba ay mga kasulatan na kanilang Opo. pinirmahan. Nakasama yung mga ibang kasama namin sa mababang kapulungan. Dinuro isa-isa eh. oo. Itinurong isa-isa kung Kung ano yung ano-anong papel. participation at meron silang dokumento. Ayun, no? Hindi basta kwento dyan Mhm. Magkakakilala sila Mhm. sabi, hanggang kaharapan, hindi ba tayo nagkita sa ganitong lugar? Hindi ba nandun ka nung ganitong panahon? Pati aliases eh. no? Oo. Pagkatapos nag-inuman pa nga tayo, ganito, ganyan. Nako. Hindi mo na ba ako kilala? Oo. Ngayon ang tanong mo doon sa mga senador na yon, Oo. meron ba kayong ginawa? Yan. Na-establish ninyo Oo. Nagdinig kayo nakakuha kayo ng mga dokumento. At yung mga dokumento na yun, hindi kwento. Narinig nyo mismo. Meron ba kayong ginawa para usigin Nako. yung mga itinuro at in-identify? Mhm. Yan ang sagutin nila dyan. Nagkakataon, limitado lang din po ang ating oras. Pero siyempre po, may mga paksa tayong inihanda para sa ating mga kababayan para makapag-participate po sila sa ating Vox Populi Kong. Sige dyan. Opo, isa po sa mga pinagtatalunan ngayon dito ano ba talaga, epektibo ba talaga itong National Task Force, itong NTF-ELCAC? Ang sabi ng iba, buwagin na yan. Ang sabi naman ng ilang mga senador, hindi. Napakalaki pa ng problema natin sa insurhensya at malaki pa ang gampanin itong NTF-ELCAC na ito, Kong. Jen, ano ba ang linya ng argumento? Sino po ba yung nag-aakala na ito hindi na kailangan, itong NTF-ELCAC? Well, Sino ba sa ating mga opisyalis ngayon ang nagsasabi na
ito'y dapat nang buwagin. Isa po sa mga talaga namang hayagan ang nasa bahagi ng minority group ng Senado na para sa kanila ay dapat ay buwagin na po itong NTF-ELCAC. Well, sa part naman na isa sa mga nagtatanggol dito si Senador Bato de la Rosa at kung sino-sino po mga kasama, para sa kanila hindi naman napapanahon sapagkat mukhang nasa kalagitnaan pa lang ata ng kampanya at pagkatagumpay itong NTF-ELCAC Kong. At mukhang naging epektibo ito, humihina yung grupo ng mga makakaliwa na lumalaban sa ating pamahalaan. Alam mo, Jen, ako bilang isa, nakakalungkot kung mababalitaan mo na merong isang political party halimbawa. Palagay mo nang ikaw ay nagre-represent ng oposisyon. Bago mo sabihin na ang isang programa ng gobyerno ay dapat nang alisin o dapat nang buwagin, tingnan mo kung ano ang naitulong nito. Tingnan mo kung anong mabisa at magandang mga bagay na nagawa nito para sa iyong bansa. Ang pinag-uusapan natin, Jen, ay isang bansa lang eh. Iisa tayong mamamayan. Ngayon, para lamang gawin mo ito na political issue sapagkat gusto mong mag-iba ng istorya, halimbawa, gusto mong masabi na ayaw mo ang pamahalaan sapagkat kalaban mo sila sa politika, hindi isang magandang argumento na pagtalunan na alisin mo ang isang programa at hindi mo naman sinasabi kung bakit dapat mong alisin ito eh. Ang alam ko kasi, itong NTF-ELCAC sa mahabang panahon na nakakasalamuhan natin sila, Jen, ang pinaka-direksyon nito ay hindi yung military approach, Jen. Tama po. Ang approach nila ay makibahagi sa mga gampanin at aktibidad na ginagawa sa bawat mga pamayanan, mga LGUs ito, Jen. Iba-iba kasi ang approach sa pagsugpo sa ating insurhensya sa ating bansa, Jen. Opo. Sa matagal na panahon, ito naman ay alam na ng ating mga kababayan, isang bukas na aklat. Tayo na lamang yata ang merong insurgency problem Opo. dito sa panig ng ating mundo na kung tawagin ay Southeast Asia. Nawala na yung mga insurhensya sa Malaysia, sa Thailand, Cambodia, Vietnam. Ito nga, mas mabagsik pa nga yung mga insurhensya dyan nung panahon na yan. Opo. Mga 1960s ito dyan. Tayo halos 50 taon na yata ang ginugol ng bansa natin. Hindi tayo makahulagpos dito sa klase ng problemang ito na kung saan napakaraming salapi ang ginagasta para lamang bakahin natin ang insurgency sa ating bansa. Ngayon, gagawin mo bang isang dahilan, Jen, na dahil hindi mo sila kakulay sa politika, dahil ayaw mo yung pamamaraan na ginagawa ng ating pamahalaan ngayon. Opo. Pero titingnan mo siguro, hindi ba nila nakikita kung ilan ang mga sa panig ng kalaban ng gobyerno ay pumupunta na rin sa panig ng gobyerno dyan. Ito'y bukas na aklat na rin. Sa mga tuwid nagtatagumpay, yung ibang approach, mapuwera pa yung military approach na ginagawa ng ating military establishment. Opo. Sa aking palagay, Jen, kailangan ituloy ito. Kailangan ituloy ito sapagkat isa ito sa mabisang paraan para yung mga lumalaban sa ating pamahalaan, maganyak sila. At makikita nila mismo, ganito pala yung ibang approaches ng pamahalaan. Opo. Hindi mabuti na tanggalin ito, Jen. Ayun na nga po. Alam niyo ko nga, sa sobrang pagkainis nga po ni Senador Bato de la Rosa na siya ay tutol din na i-abolish itong NTF-ELCAC. Sa isang panayan po, sinabi niya, ganito kung i-quote ko lang, nainis eh. I-abolish kung kailan naging successful yung ahensya sa paglaban sa terorismo, paglaban sa insurhensya, i-abolish nila. Puro pamumulitika na lang talaga iniisip nila na porket nasa oposisyon sila, gusto nila na maging successful hindi maging successful itong administrasyong Duterte sa paglaban sa problema ng ating bansa. Ganun na lang talaga utak nila. Napasalita sa buwisit sila, sabi ni Senador Bato de la Rosa. Nag-react yung oposisyon kong, unparliamentary niya ito. Mukhang hindi dapat gumagamit ng mga ganong terminolohiya si Senador Bato de la Rosa. Sabi ko, nakakabuisit naman eh. Bakit Yun naman na nga hindi po. mo sasabihin na bubuisit ka, di ba? Oo. Alam mo, yung expression ng pagkaasar
ay kung minsan ay hindi mo naman mapipigilan diyan, lalong-lalo na kung kitang-kita mo naman na wala naman talagang batayan. Bubuwagin mo ang isang programa, samantalang nakikita mo na yung iba't ibang mga nayon, mga pamayanan ng ating bansa ay tinatanggap nila na isang mabuting paraan ito sapagkat doon sa paraan na yun nakikita nila yung intervention ng gobyerno sa iba't ibang kaparaanan. May mga proyektong naibibigay. Kesa naman ang pupunta doon ay mga kasundaluhan. Makikita mo yung mga baril. Opo. Na isa sa naging approach noon, mga siguro 1950s, 60s, and even early 70s. Pero hindi gaanong naging mabisa sapagkat lalong dumami yung kalaban ng gobyerno. Opo. Nung ma-eksperimento nila na yung approach pala ay kailangan nating i-localize, nakita nila na mayroong mas mabuting kinapupuntahan ng kanilang initiative. Kesa naman punta ka na ng Netherlands. Puro lang usap ng usap. Oho. Pero pagbalik mo, Ganun pa rin eh. wala ka namang nadala na mabisang kasulatan na halimbawa ay nagkapirmahan, o sige, unti-unti na nating ibababa ang mga armas natin sapagkat nagkaroon ng bisa ang mga pag-uusap natin. Paulit-ulit na lang dyan. Naging cycle na lamang sa mahabang panahon. Ang totoo niyan tumanda na lahat yung mga kausap sa Netherlands. Lolo na silang lahat. Wala po. Hindi na halos makalakad ko. Ngayon, bakit mo ititigil ang isang programa? Sana man lang kung ipinresent nila. Tinitigil na po natin yan. Ito po yung mga katibayan. Ito po yung mga dokumentong mapagbabasihan natin na wala pong nagawang mabuti. Hindi ang tanging sinasabi nila, lamang nila dyan, kung minsan nagkakadoble. Yung pondo, sabi nila, meron ka ng Department of Defense, halimbawa, National Defense. Opo. Bakit meron ka pang LCAC? NTF LCAC. Isa naman ang objective teka muna, kung ikaw ay papunta sa isang lugar, hindi naman land transportation lang naman ang kailangan mo pwede ka rin namang gumamit ng karagatan. Opo. Pwede ka namang gumamit ng panghimpapawid na sasakyan. Pabayaan mo ang pamahalaan kung ano yung gagamitin niya sa lalong mas makabuluhan at epektibong paraan para itong problema natin sa insurgency ay maisantabi na natin. Opo. Malutas na, no? Oo. Isipin mo naman diyan kung gaanong budget ang inilalaan mo riyan. Na kung sana'y wala na itong insurgency, ang daming matatakpan na pangangailangan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Sila naman ba yung nasa panig ng kalaban ng gobyerno dahil ba sa pandemic? Tumigil ba sila dyan? Oho. Meron ba silang masasabi? Halimbawa, yung mga senador na ayaw ng LCAC, o sige, ayaw ninyo, anong gagamitin natin dyan? Pwede nyo bang kausapin kayo nang pumunta sa Netherlands? Kaya nyo ba napatigilin sila? Dapat ganun Oo nga ho. Meron pa silang ibang sinasabi dyan. Nakita namin kanya yung absorptive capacity. Hindi nila man nagagamit. Ang dami rin hindi naman sapat na salapi na binigay mo sa kanila pero hindi naman nagamit. Tama. Kapag yun ang dahilan ng argumento dyan, yun ang ginamit na dahilan, buwagin na natin lahat ang mga departamento ng ating bansa. Bakit ka mo din? Oho. Ang Department of Agriculture nga, sasabihin ko sa iyo, isa sa pinakamababa ang absorptive capacity. Ganun ho ba? Oo, higit sa 40% ng kanilang budget, Hindi nagagamit. hindi nagagasta. Oh. Walang isang agency sa ating pamahalaan dyan na binigyan mo halimbawa, Nung 10 piso. Opo, oo. Yan ang budget mo sa taong ito. Yun ang hiningi nila, oo. Yun ang hiningi ninyo. Oo. Gastahin ninyo, 10 piso. Ang magagasta nila, 50 centimos lang dyan. 40 centimos, ganyan. Napakaliit lang pala, no? So gagamitin lang halimbawa, hindi naman ka nagagamit ang binibigay nating, o imbes na sabihin mong mabuti, matipid pala sila na ibabalik ulit sa... Speaking of budget ko nga, aywan ko, sa lower house ata, pinasa ninyo ang pondo ng NTF-ELCAC, 28.1 billion. Pero sa Senado po, ginawa na lamang nila itong 4 billion. Mukhang sa puntong yun kung nagtagumpay na sila eh. Nasa sa kanila yun, Jen. Oo. Pero sana, kapag halimbawa, lumaki ang problema ng insurgency, alam na ng taong bayan kung sisisihin nila. Oho. Sapagkat napakabilis nilang magpasya at maaaring nadadala sila doon sa pamumulitika. Ang sabi nga nila, ayan,
Masyadong marami ang budget ninyo. Nagkakadoble-doble. Merong overlapping. Sige, tingnan natin. Imbes na aralin nila, ano bang mga approaches na gagawin? O sige, ayaw ninyo dito, magpanukala tayo ng ibang approaches Oho. na doon din papunta. Ganon din ang magiging resulta sana. Madalian sana. Ang pinakikiusap kasi ng pamahalaan magsama-sama tayo sa madaling ikasusugpo ng insurgency sapagkat hindi mabuti sa isang bansa ang walang katahimikan, na hindi nagkakaisa, nagkakabaha-bahagi. Paano papuntang direksyon ng isang bansa? Gusto mo umunlad ang isang bansa, pero hindi payapa. Sinong investor ang pupunta rito kapag ka nag-invest siya sa kanayunan, masisira yung kanyang cell site. Oho. Sino ang Susunugin yung pupunta truck. rito? Yung kanyang mga makinarya pasasabugin. Hindi mo ma-attract, hindi mo iinganyo ang marami nating mga kaibigang bansa at mga Opo. mamamayan sa ibang bansa. Maglagak ng pamumuhunan sa bansang ito dahil yung kapayapaan hindi stable. Oho. Yun ang pinipilit na i-address ng pamahalaan sa mga paraan na mabisa at nakikita nila na nakapagtatagumpay. Yung kaposisyon naman ang dahil lamang sa gusto niyang kalabanin ang pamahalaan. Siguro kalabanin mo doon sa punto na nagko-construct ka. Yung ibig sabihin, constructive ang criticism mo. Opo. Kaya ka nag-criticize sapagkat may mas mabuti kang nalalaman na paraan para lalong magtagumpay ang ating bayan. Hindi. Yung matagumpay, yun ang kanyang pipilitin na i-criticize. Opo. Di ba? Isang mabungang puno, sabi nga nila. Yan ang babatuhin sapagkat napakaraming bunga. Ayun. Oho. Ay, nako. Anyway, Kong, siguro isangkot na natin ang ating mga kababayan doon sa puntong ito. No? Ang ibig sabihin po ng NTF-ELCAC ay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yan po yung tinatawag na NTF-ELCAC. Tanungin siguro natin sila, Kong, kung sila ba isang ayon din na ibuwagin na lamang itong NTF-ELCAC gaya po ng kahilingan ng mga nasa Senado. Mabuti pa dyan Tanong na lang natin sa ating mga kababayang nanonood. Opo. Sige po, kayo po ang aming tinatanong ukol sa punto nito. Kayo po.